So, hello guys at welcome back sa ating YouTube channel. So, for today's video guys is itatakal na natin yung about sa PPPoE script generator natin. Kasi tapos na natin yung sa OnePy generator script natin. So, sa hindi pa nakakapanood dito is check nyo lang guys sa link or click nyo lang itong uh, or ilalagay ko na lang sa comment section guys. Yan. So, dito guys is ito yung full version natin. So, medyo tapos na siya guys. Yan. Ito yung full access generator na script natin. Ito yung package 3 natin. Yan. So, open na itong mga Starlink, basic, burst limit, itong Microtech Auto. Yan. Okay na yan siya guys. Open na yan siya. Pero, ang itatakal lang natin is about sa PPPoE generator natin. So, sa kanan natin ito guys. So, ayan. So, dito guys is kailangan na nating mag-generate ng PPPoE. So, sa pag-generate dito guys, syempre, click nyo lang itong generators. Yan. So, dito, may makikita kayong PPPoE server, yung interface bridge, pati yung mga IP pool, at saka yung profile name. And, siyempre, yung username and password ng ating secrets sa ng, ating PPPoE. Yan. So, dito guys, meron akong Microtech dito. So, naka-bridge itong Ether 2 at saka Ether 4 sa bridge LAN. Pero itong Ether 4 is open port siya. So, imbis na ito yung gagamitin ko guys, yung bridge LAN, papunta dito. Yan. Kasi papalitan natin yan guys eh. Kailangan kung anong name ng bridge LAN nyo, kung same interface yung gagamitin nyo sa PPPoE, or kung naka-bridge yung mga ports sa inyong PPPoE. So, for example is ganyan, bridge is that's PPPoE. So, ganyan, halimbawa kung ganyan yung bridge interface nyo, kailangan gayahin nyo guys yung dito sa bridge nyo. So, since na ako is isi-separate ko siya sa Ether 4 kasi open port naman ito. So, kung mapapansin nyo dito, wala siyang IP. Yan, di ba? Wala siyang IP. So, diyan ko na lang ikakabit yung aking PPPoE. So, ang gagawin ko guys, ikakopy ko lang ito. Copy. Tapos, paste ko dito. Yan. So, dito guys, wala nang papalitan maliban dito. Kasi, siyempre, yung profile natin is 20 Mbps. So, pwede rin, i-10 lang natin. Kasi 10 yung rate limit natin dito. 10. Yan. So, kayo na bahala guys sa users. So, kayo na bahala kung anong ilalagay nyo. For example, si Juan. Yan. Pwede yan guys. So, ganyan na lang. Then, dito sa authentication, POP yung ginagamit ko dito. Then, generate lang natin. Yan. After generate natin guys, punta na tayo dito sa copy script. Yan. Kakopy natin yung script at ipipaste na natin dito sa new terminal. Yan. Paste natin sa terminal. Yan. Pag okay na yan, makikita niyo dito sa PPP na may secret na. So, ang pangalan is 1. Dito is yung Ether 4 yung interface natin. Then, may profile na tayo na 10 Mbps. Yan. Diba? So, since na okay na yan guys, punta na tayo. Proceed na tayo sa isang ibang script. Which is yung sa secret. Dito sa secret script guys, madali lang ito. So, maglalagay lang kayo ng username, password, yung profile name, at saka kung mag-ilan yung gagawin yung profile. So, for example is isa lang. So, ako, since na ako, kung i-generate natin ito, so, since na 10 yan, so hanggang 10 yan guys. Diba? User 10. Yan. Diba? Yung lumalabas. So, since na ako is isa lang, so 1:1 lang na tayo guys. Then, dito is gagawa ko ng 30 Mbps na 20. Ganyan na lang muna. Kasi wala pa tayong profile.
Secret lang kasi ito. Yan. So, since okay na yan, papalitan ko ito ng Pedro. Pedro. Yan. Then, generate natin. So, isa lang siya guys. Then, copy ko yan. Tapos, i-paste ko lang dito. Yan. So, kung mapapansin nyo, not match daw yung profile dito. Which is itong 20 Mbps. So, ibig sabihin, papalitan natin ito ng 10. Kasi 10 yung ginawa natin kanina guys. Yan. 10. Generate natin. Yan. Copy natin ulit. Then, paste. Yan. So, kung mapapansin nyo, wala nang error. Check natin dito sa profile natin kung andyan na ay secret. So, ito na siya. Diba? So, delete ko lang yung 1 kasi Pedro lang. Yan. Okay. Since na okay na, may secret na tayo, nakadepende lang sa inyo kung gaano karami yung gagawin yung profile. So, pag na-apply nyo na yung script, pwede nyo siyang i-edit. Yan. Then, back tayo. Punta tayo dito. Ngayon guys, dito tayo sa payment reminder. Yan. Sa payment reminder guys, wala na akong babaguhin dito. So, may blocking tayo sa firewall, yung IP pool, yung NAT natin, yung IP pool range, yung local IP address natin, at saka yung redirect natin. Kasi ito yung tinatawag nilang non-payment reminder na profile. So dito yan malalagay din sa profile natin. Dito. So ang gagawin ko dito guys, wala na akong papalitan. Okay na yan yung 10.10.10.1 na IP. Generate lang natin guys. Yan, after generate natin, copy lang natin yan. Tapos, paste natin sa terminal. Yan. So, wait lang natin hanggang matapos. Yan. So, since na okay na, meron na. So, ito na siya guys. Yung sinasabi kong expire profile. So, ito yung gagamitin nyo pag na-expire na yung profile ng inyong mga client guys. Halimbawa, si Juan is na-expire na, so papalitan niya lang ng expire profile. Yan. So, okay na yan. Meron na tayong payment reminder. Ngayon guys, punta tayo dito sa files. Yan. Dito sa files guys, is halimbawa kung walang laman. So, okay lang yan guys. So, ang importante lang naman dito guys is yung sa web proxy natin. So, punta lang tayo dito sa IP, web proxy. So, dapat naka-enable yan guys kasi sa script natin is automatic naka-enable yan. Then, ito yan, yung ating web proxy access. So, ibig sabihin, okay siya, pero wala siyang web proxy dito. So, dapat i-reset niya yung HTML dito para lalabas yung web proxy dito. Yan. So, ibig sabihin, pag nag-expire yung client nyo, dito siya magre-redirect sa error.html. So, mamaya, makikita nyo, mag-download tayo ng error.html. So, okay lang natin ito. Meron na tayong web proxy. Then, close na natin. And, proceed tayo sa iba pang generator script. Yan. So, dito sa profile, ito yung sinasabi ko, profile. So, gagawa tayo ng profile. So, kung kanina nag-error siya kasi walang profile na 20 Mbps dito. So, ngayon guys is maglalagay na tayo ng 20 Mbps na profile. So, siyempre, yung rate limit natin guys is 20. Yeah. And dito is 20. So, yung number ng profile, kung magkano or ilan yung gagawin yung profile. So, ako guys is isa lang. Yan. So, 1 lang. Tapos, dito sa local address natin, yan yung local address natin dito guys. So, kung mapapansin nyo, is 172.16.1.1. So, halimbawa kung iba yung profile IP nyo dito or local address nyo dito, yun yung ilalagay nyo dito guys. Dito. Yun yung ilalagay nyo dito. Yan. Para makakreate kayo dito ng profile. So, since na ako, wala na akong papalitan. 1 lang, pati ito. I-generate ko na ito. Tapos, copy lang. Then, back, punta tayo ulit sa Winbox. I-paste natin yung script.
Yan. Pag okay na, yan, meron na tayong 20 Mbps. So, tanggalin ko lang yung 1 guys. Yan. So, meron na tayong profile na 20 Mbps. So, kung mapapansin nyo, mali pala ito guys. Nasa 10. Ito. So, dapat is 1 yan. Ganyan yan dapat guys. So, silang guys. I-edit lang natin yan. Kasi 10 yung nalagay natin dito. So, edit ko lang dito guys. Dapat 1 yung nakalagay dyan. Yan. So, dapat dito sa IP pool natin is dapat 1 dit. Yan. Okay siya. 1 yung IP pool natin dito. So, dito lang siya nagkamali guys. Dito. Profile. Ito. Yan. So, since na okay na yan guys, back na tayo. Proceed tayo sa download. Dito sa PPPoE error page. So, i-download ko lang ito guys. Then, extract natin. Yan. Pag-extract natin guys, ito yung bubungad sa atin. Then, ganito yung itsura ng error or payment reminder HTML natin. Yan. So, ilalagay na natin yan dito sa Microtech. Yan. Dito. So, i-delete natin itong error.html. Papalitan natin ng bago, which is yung in-extract natin or dinownload natin. So, i-drag lang natin dito sa web proxy na file. So, ito na siya. So, since na okay na, back na tayo. Tapos, meron tayong PPPoE auto expire with Telegram. So, yan. So, paano to ginagamit guys? So, generate muna natin. So, explain ko sa inyo guys. Generate muna natin, tapos, may makikita kayong ganito guys. So, pwede nyo i-download, pwede rin i-direct na natin sa ating Microtech. So, ako, i-direct ko na lang. So, magsisimula tayo dito. Yan. Sa system hanggang PPPoE. So, pwede rin naman. Kahit isalin din ito guys. Yan. So, ibig sabihin sa on-up tayo. Kasi may on-down din dito guys. So, kailangan natin i-copy. Yan. Copy. So, ibig sabihin sa on-up tayo, o on-up. So, saan ba yung nakikita yung on-up? So, punta tayo dito sa Microtech. So, halimbawa dito natin ilalagay sa 10 Mbps. Punta tayo dito. Then, may makikita kayong script. Dito sa script, i-paste natin yung sa on-up natin. Yan. Yan, okay? Then, yung on-down na naman, guys. Yan. Copy natin yan. Tapos, paste natin dito. Yan. Then, apply. Okay. Yan. So, ganun lang, guys. So, paano ba ginagamit itong Telegram? Kasi may Telegram dito, guys. Yan. So, ngayon, guys, punta tayo dito sa Telegram. So, wala kasi akong internet. So, ilalagin muna natin ito. So, maglalagin muna tayo, guys. So, or pagaganahin na natin yung ating PPPoE. So, ang secret na gagamitin natin, guys, is yung 1. Tapos, ang password is 1234. So, dito, guys, wala kasi tayong router. So, ang gagamitin ko na lang is itong PC natin. So, i-click ko lang ito. Right-click. Then, ganito. Makikita nyo. So, meron kayo makikitang dial up. Yan. Tapos, pwede rin, ang gawin nyo, search nyo lang dito, dial up, lalabas yan dito guys. Yan. Yan na. Lalabas yan dito. Click nyo lang yan. So, dito may nagawa na kasi ako, ang gagawin ko lang is, i-remove ko lang ito. Yan. So, gagawa tayo guys, setup new connection. So, connect to internet. Next lang natin. So, meron kayong makikitang broadband PPPoE. So, i-click lang natin yan. Tapos, dito na natin ilalagay yung ating username at password. Ngayon guys, kung router naman yung gamit nyo guys, iset nyo lang sa mode na PPPoE. Tapos, may makikita rin kayong username at password. Tapos, ilagay nyo guys yung
username at password dito. Tapos dapat yung router nyo guys is konektado dito sa Ether 4 or kung anong port yung ginamit nyo para sa PPPoE. So ako is port 4 yung aking PC. So ilalagay ko lang dito guys is 1. Tapos ang password ko is 1, 1, 2, 3, 4. Then connect natin guys. Yan. Testing your internet connection. So, check natin kung gagana ba ito. Wait lang natin. So, yan. Kung mapapansin nyo guys, is gagana siya. Or gumana siya. Yan. Yan, di ba? Check na natin, YouTube. Yan. Speed test natin kung 10 Mbps ba ito. Yan. Kung mapapansin nyo, nasa 10 Mbps siya. Yan, okay na siya. Ngayon guys is yung ating pagaganahin na natin yung ating Telegram. So, sa Telegram guys, di ba may makikita kayong sa script natin, may nakikita kayong your boot token at saka your chat ID. So, yan yung papalitan natin, so i-replace natin. Pero bago yan guys, dito sa script guys, yan, may makikita kayong 30 days. Ito. So, yung 30 days na yan guys, dyan na may expire yung inyong client. So, halimbawa naglagay kayo dito ng 15 days. Halimbawa ganyan. 15 days. So, 15 days bago sila may expire. So, makikita nyo yan guys, dito sa system, scheduler, ito siya. Diba? Ang interval niya. Yan. So, since na hindi tayo yung clock natin kasi guys is hindi naka-time. So, hindi tayo nakalagay ng NTP. So, ganito yung next run niya guys. Kasi nag-start tayo sa January 2. Since na 30 hanggang 31 yung January 1, kaya February 1 siya may expire. Yan. So, mamaya ipa-explain ko. Unahin muna natin yung Telegram. So, dito sa Telegram guys, so, may Telegram kasi ako dito, guys. Na-try ko rin kasi ito. Yan. So, mag-login muna tayo sa Telegram. So, wait natin. Yan. Ito sa Telegram, guys, i-search nyo lang itong bootfather. Yan. Tapos, mag-create ganito. New boot lang kayo. Tapos, i-type nyo lang guys kung anong hinahanap niya dito. Basta-basahin nyo lang. Yan. Then, dito is yung Intergram, which is yung chat ID natin. Ngayon guys, yung token natin na hinahanap dito, mapapansin nyo, sana yan. Dito natin ilalagay guys. Yan. So, i-copy ko lang guys yung token natin. So, i-click nyo lang ito guys para ma-copy. Yan, di ba? Copy. Tapos, dito sa boot na to, hanggang dito. Then, i-paste nyo lang yung boot token nyo guys. Yan. Tapos, dito naman guys, same process. Dito, hanggang dito. Then, paste. Yan. Tapos, yung chat ID. Yung chat ID natin ito. So, copy natin yan ulit. Punta tayo sa Intergram. Copy natin. Tapos, paste natin dito. Paste. Then, paste sa .id. Paste. Yan. Tapos, apply. Okay. Yan. Okay na siya guys. So, ngayon guys is i-disconnect ko muna yung ating active client. So, i-disconnect ko yan. So, pati ito, i-remove natin yan guys. Yan. So, ang gagawin ko guys is magre-login tayo. Tapos, check natin dito guys kung gumagana ba yung pop-up dito sa ating Telegram. So, ilagin natin ulit guys. Connect tayo.
So, 1. Tapos, 1, 2, 3, 4. Then, connect tayo. Yan. Pag connect, dapat may lalabas na scheduler dito. So, yan. So, lumabas siya. Ngayon guys, i-check natin yung Telegram. Check natin. Yun. Di ba? So, ibig sabihin, na-delete natin yung boot. So, aayusin ko lang yan guys. Sila. So, kung mapapansin nyo dito, may nag-pop up na user is about to expire in PPPoE. So, ibig sabihin, hindi ito. Mali ito guys. Dapat is, ang nakalagay dyan ay active. So, ang gagawin natin guys, i-edit natin ito. Username. Tanggalin natin ito. User is active. Yan. Dapat yan siya guys. Tapos dito, lagyan din natin ng boot dito guys. Kasi walang boot. And okay. And guys, i-check natin ulit. So, remove ko ito para ma-disconnect. And login tayo ulit. Yan. 1. Tapos 1, 2, 3, 4. Then connect tayo guys. Yan. Pag-connect natin, dapat lalabas ito. Yan. User 1 is active in PPPoE. So, ibig sabihin, okay na siya. Gumana na. Yan. Gumana na siya. Then, kung ilalog out natin, guys, dapat magte-text din siya. So, paano natin ito i-log out, guys? So, ang gagawin natin is i-expire natin ito. So, since na 30 days ito, bago ma-expire, bago ito lalabas, yung gagawin natin dito is gagawin natin 5 seconds or 15 seconds. So, 5S yung gagamitin natin ito. Yan. 5S, apply natin. Yan. 15 seconds, automatic mag-expire yung scheduler natin or yung ating active PPPoE. Ngayon guys, i-check natin. Connect tayo ulit. 1, tapos 1, 2, 3, 4. Connect tayo. Yan, dapat mawawala ito after 15 seconds. So, dapat nag-chat na rin. So, yan. Chat na rin siya. So, kung mapansin niyo guys, di ba? Nag-text din siya. Or nag-chat din yung Telegram natin. So, yan. Naka-logout na siya guys. Kasi 15 seconds lang naman yung nilagay natin. Ulitin natin guys. Gawin natin 30 days para mabasa natin yung chat niya ulit. 30 days. Okay. So, kung mapapansin niyo dito guys, napalitan yung profile niya ng expire profile. So, balik natin sa 10 Mbps. Yan. Tapos, connect tayo. Dapat may mag-chat din dito na ganito. User 1 is expired. Yan. 1, 2, 3, 4. Yan. Kasi may internet na tayo eh. Yan. Diba? Ito siya. Tapos ito kasi nag-active tayo. Yan. So, okay na guys. Yan. So, about sa speed test guys. Ano yan? Dito sa speed test, ito, is i-copy paste nyo lang ito. So, be sure lang na ganito yung profile nyo guys ha. Yan. So, after ma-copy ito, paste nyo sa terminal, tapos generate kayo bago, paste nyo rin sa terminal. So, yan. So, tingin ko guys, hanggang dito na lang yung video natin. So, aayusin ko na lang guys itong ating PPPoE about sa bypass script natin. Kasi may error dito. Yung sa boot natin. Dapat may boot pala dito guys. Banda. Yan. So, tingin ko hanggang dito na lang guys.
So, bisitahin nyo guys. Kung gusto nyo i-download ito guys, ito siya. Yan. I-link ko lang sa description guys. Tingin ko guys, hanggang dito na lang yung ating video. Maraming salamat at peace.